Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mag-aalas 10 na ng gabi na magpaalam kami sa kanila. Nakakaramdam na rin kasi ako ng pagod at kailangan namin gumising bukas ng maaga. Nagkausap na din kami ni Prince at humingi rin ako ng paumanhin. Naiintindihan daw niya ako kung bakit hindi ko sinabi ang totoo sa kanya noon. Di daw marunong magsinungaling ang mga mata ko na ikinagalit muli ni Jared. Minsan naiinis na ako sa pagkasiloso niya. Pero naiisip ko ang sarap din naman ang pakiramdam kapag napaka-strict at napaka-possessive ng asawa niya. Nakakatawa din si Loie dahil mukhang tinamaan talaga siya dun sa katulog niyang bulag. Iba kasi ang ningning ng mga mata niya. Pagkatapos niya kaming bigyan ng maiinom, umalis na rin ito dahil pinaakyat na siya ni Loie. Natatakot ata na sulutin ni Miguel. Masyado kasing clingy ang isang yun. Kaya nga naiinis si Jared sa kanya at panay ang dikit sa akin. Mabuti na lamang at matibay ang pagkakaibigan nila. Dahil kung hindi, baka nagbugbuga na sila sa selos. Napagod ka ba? Tanong niya sa akin na makauwi kami. Nakaupo ko sa gilid ng kama habang sinusuklay ng hairbrush ang buhok ko. Katatapos ko lang din mag-shower at kalalabas lang din niya ng banyo. Oo, kaya matulog na tayo dahil maaga pa tayo bukas. Sagot ko. 1 linggo lang ang binigay ko sa'yo bago ka umalis ng Glamour, di ba? Wika niya sabay masahe sa likod ko. Oo na, pagkarating nila kakausapin ko agad sila. Sagot nito. Good, dahil ayoko mahirapan ka kung sakaling dinadala mo na ang anak natin. Lumingon ako sa kanya. Talking pregnancy test ba tong taong to? Bakit? Alam mo na baka agad kung buntis ako? Natatawa niyang sabi. We made love kaya for sure, nag-uumpisa ng mamuuyan sa maliit mong tiyan. Dahan-dahan niya akong hiniga. Hinila niya ako papunta sa kanya. Magkaharap kaming dalawa at 1 dangkal lang ata ang layo ng mga mukha namin. Kung hindi ka pa rin kumbinsido, pwede naman tayong gumawa ulit ngayon. Nakangiting sabi niya. Wala talagang kapuguran ng lalaking to. Wala naman ako nakikitang iniinom niyang gamot. Pero paano ko ba naman mahihindian? Kung hindi pa ako tumututol, nag-uumpisa na namang gumapang ang mga kamay niya sa hita ko. Napakamalandi talaga ng lalaking to. Tuluyan akong ginupo ng antok pagkatapos namin magtalik ng 1 beses. Sobrang pagod ko talaga, pero hinayaan ko na lang siya. Nakayakap siya na mahigpit sa aking bewang. Habang nakasubsob naman ang mukha ko sa kanyang dibdib, hubad pa rin ang aming katawan at nakabalot lang na makapal na kumot dahil sa lamig na nagmumula sa kwarto. Kinabukasan, sabay ulit kaming pumasok. Hinatid niya ulit ako sa Glamour. Pag-akyat ko sa office, nadatnan ko na roon si Josephine. Mukhang kararating lang din niya. Hi Josephine, good morning! Masayang bati ko sa kanya. Hi Katarina, good morning din. Nga pala, may problema tayo. Hindi ata papasok si Sir Khalil. Wika niya sa akin. Bakit daw? May sakit daw siya tumawag sa akin. Ipinahatid nga niya sa akin ang pipirmahan niya mga papeles. Kaso hindi ko naman alam kung nasa ang bahay nila sir. Hindi rin ako marunong sa address na binigay niya. Bakit naman doon ihahatid? Nagtatakang tanong ko kasi nasa Korea pa naman sina tito at tita. Doon siya nakatira ngayon. Sagot niya sa akin na ikinagulat ko. Di ba doon ka rin nakatira dati? Pwede bang ikaw na lang ang maghatid? Marami pa kasi akong tatapusin Kailangan ko pang i-email si Sir Arnold. Pakiusap niya sa akin. Tumango na lamang ako kasi alam kong importante ang mga kailangan niyang pirmahan. Bukod doon, nag-aalala din ako sa kanya. Okay pa siya kahapon nung umalis ako Kaagad kong kinuha kay Josephine ang mga papers at nagpaalam na rin ako na babalik before lunch. Dahil paniguradong susunduin ako ni Jared. Yun kasing sinabi niya kanina sa akin. Pagbaba ko ng building, nagpahanap kaagad ako ng taxi. Kaya mabilis ako nakasakay papunta sa bahay ni na Tita Blair. Hindi ko alam na doon pala siya nakatira. Masyado nga siguro silang close ni Tito. Alam niya kayang doon din ako nakatira?
kung hindi ako napunta kay Jared. Pagkababa ko ng taxi ay dumiretso na ako sa guest room. Nandun daw kasi ito at nagpapahinga, sabi ng kasambahay. Nakailang katok pa ako bago bumukas ang pinto. V! Maang nasambit niya. Nagulat ata siya sa pagsulpot ko. Ngayon lang ba siya nakakita ng maganda sa tanghali? Wait, kaya lang umuiwas ako ng tingin dahil naka-boxer shorts lang siya at nakita ko ang katawan niya. Another God has done in earth. Akala ko ba nilalagnat ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Kunot noo kong tanong, pero hindi ko pa rin siya tinitignan. Pasensya na, sandali lang, magbibihis lang ako. Uminom kasi ako ng gamot kaya pinagpawisan ako kanina. Wika niya, sabay sarado ng pinto. Sumandal na lamang ako sa gilid at inantay ko siyang pagbuksan niya ako ulit. Wala pang 5 minuto, bumukas na ang pinto. Nakaitim na t-shirt na siya at jogging pants na kulay gray. Ngayon ko lang napagtanto na malaki ang pinagbago niya. In fairness, lumaki din ang katawan niya at nagkaroon rin siya ng muscle sa tiyan. Literal na 6 packs abs. Pasok ka. Tumuloy ako sa loob at pinato mga papeles na dapat niyang pirmahan ngayong araw sa ibabaw ng mesa. Kumusta na ang pakiramdam mo? Umupo ako sa upuan na nasa tabi ng mesa. Siya naman umupo sa tabi ng kama. Naayos na rin niya ang medyo mahaba niyang buhok na kanina lang gulong-gulo. I'm okay. Naambunan kasi ako kahapon kaya siguro nagkasakit ako. Pero okay na naman ako ngayon. Nakangiting sabi niya sa akin. Kumain ka na ba? Gusto mo ipagluto kita ng sopas bago ako umalis? Alanganin siyang tumango. Ikaw ang bahala. Nagpaalam akong bababa sa kitchen upang ipagluto siya ng sopas. Paborito kasi namin yun noon. Lagi namin kinakain yun sa kantin kapag may luto sila. Siguro naman pagbalik ko, tapos na niyang pirmahan ang mga kailangan kong dokumento. Tinulungan ako ni Manang Sally maghanda kaya mabilis kong naluto ang sopas. Umakyat kaagad ako pabalik sa kwarto niya, bitbit ang isang mangkok ng sopas. Hindi na ako kumatok dahil bukas naman ang pinto. Naabutan ko siyang nagpipirma pa rin habang binabasa ang mga dokumento. Kumain ka na muna, Khalil, habang mainit pa to. Wika ko sa kanya, sabay patong sa tabi niya ng mangkok. Ikaw ba? Bakit isa lang ang dinala mo? Kunot noon niyang tanong. Okay lang, busog pa naman ako eh. Saka kakain kami ni Jared mamayang lunch eh. Nakangiting sagot ko. Ngumiti lang siya sa akin at tinabi ang dokumento. Nagsimula na siyang kainin ng dala ko. At kita ko naman sa ngiti niya na nasarapan siya. This is the best sopas na natikman ko. Ay sus, ubusin mo na yan. May pambubola ka pa nalalaman. Nagkatawanan kaming dalawa. Just like the old days. Nagpaalam siya sa akin na siya na lang daw magliligpit ng pinagkainan niya. At nahihiya daw siya sa akin. Kaya hinayaan ko na lamang. Pagbalik niya may bitbit na siyang teapot at 2 maliit na tasa. Magtsaa ka muna habang tinatapos ko to. Wika niya. Sinalinan niya ang 2 tasa at binigay sa akin ang isa. Naamoy ko naman ang jasmine tea kaya uminom na rin ako dahil nakaka-relax ang amoy nun. Pati na rin sa katawan. Ito kasi ang madalas na inumin namin noon sa Korea kaya nasanay na din ako. Pagkatapos kong mainom, inilapag ko ang tasa sa mesa. Sumandal muna ako sa sofa. Nilapat ko ang likod ko sa malambot na sandalan. Bumigat ang aking talukap at hindi ko namalaya na tuluyan na pala akong nilamon ng antok. Khalil's POV. Ang ganda niya. Tahimik kong pinagmamasdan ng kanyang magandang muka habang nasa ibabaw siya ng aking kama. Mula noon hanggang ngayon, hindi nabawasan ang nararamdaman ko para sa kanya. Siya pa rin ang babaeng mahal ko. Ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ang babaeng gagawin ko ang lahat, makuha ko lamang. Mula nang makita ko ang larawan niya kasama si Angel, ginawa ko ng lahat para lang alamin kung ano nangyari sa kanya. Kung paano siya nakarating sa pangangalaga ni Tito. Nalaman ko kasi kay Sister Violi na hinahanap daw nila ito. Kaya tinalikuran ko ang negosyo namin upang pumasok sa glamour. Nang sa ganoon magkaroon ako ng pagkakataon na mapalapit ulit kay Venus. Mas sumanga ako sa kanya na makita ko siyang naging modelo ng isang brand ng glamour. Hindi na siya mawala sa isip ko. Nang makita ko siyang muli, ayaw ko siyang bitawan sa pagkakayakap ko sa kanya. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Kaya noong nalaman ko ang ginawa ni Jared, mas naging porsigido akong makuha siya.
Wala akong pakailam kung mas mahal niya to, dahil sigurado akong mahal din ako ni Venus. Kung hindi siya pinilit ng matandang umampon sa kanya na ipakasal siya sa apo nitong si Jared, kami sana magkasama ngayon. Sabay pa rin sana namin tinutupad ang mga pangarap naming dalawa. Ngunit hindi ko na mababalik pa yun. Ang kailangan ko na lamang gawin, sirain silang dalawa upang bumalik siya sa akin. Gusto kong maghiwalay silang dalawa. Masamang tao na kung masama. Ganito talaga siguro pag nagmamahal ka. Dahil ako ang tunay na nagmamahal kay Venus. Ako lang. Noong malaman kong iniwan niya si Venus noong araw ng kasal niya, tinangka ko siyang kausapin. Ngunit laging nakabantay ang dalawa niyang kaibigan. Inaamin kong hindi ko kaya makipagkumpetensya sa kanya dahil hindi naman ako kasing yaman nila. Ang tanging pinanghahawakan ko lang ay ang pagiging magkaibigan namin ni Venus. Alam ko mahalaga pa rin ako sa kanya at sana mapatawad niya ako. Naramdaman ko ang pagmulat ng kanyang mga mata. Sinalubong ko ng ngiti ang kanyang mga mata. Ngunit nanlaki ang mga mata niya na makita ako. Khalil, anong ibig sabihin nito? Niyakap niya ang puting kumot sa kanyang hubad ng katawan at kaagad siyang tumayo sa kama. Anong ginawa mo sa akin? Umiiyak na sigaw niya. Imbis na maawa, nilaksan ko ang loob ko. Ito lang ang paraan para makuha ko siyang muli, kaya kailangan kong tanggapin ang galit niya sa akin. Tumayo ko at lumapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya na makita ko naka-boxers lamang. Umatras siya sa akin. Huwag kang lalapit. Anong ginawa mo sa akin? Walang hiya ka? Bastos ka? Bakit mo ito ginawa? May asawa akong tao, Khalil. Umiiyak na sigaw niya sa akin. Habang patuloy niyang hinahampas ang dibdib ko, hindi ko siya pinigilan, ngunit niyakap ko siya na mahigpit. Hindi ka niya mahal, V. Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Pilit siyang kumakawala sa akin at tinutulak niya ako. Tarantado ka. Fuck you! Nagtiwala ako sa iyo dahil kaibigan kita. Pumunta ako dito dahil nag-aalala ako sa iyo tapos ganito lang ang gagawin mo sa akin? Tuluyan na siyang lumuhod sa sahig. Pasensya na, V. Parang dinudurog ang puso ko sa sakit habang pinapanood ko lamang siyang nagsisisi sa ginawa namin. Gusto ko nangyari. Alam ko mali. Pero hindi ko alam kung paano ko pa siya makukuha kay Jared. Walang hiya ka. Bastos ka. May asawa ko, Khalil. Hindi ko siya pinigilan. Ngunit niyakap ko siya na mahigpit. Hindi ka niya mahal, V. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Pilit siyang kumawala sa akin at tinulak niya ako. Parang dinudurog ang puso ko sa sakit habang pinapanood ko lamang siyang nagsisisi sa ginawa namin. Ginusto ko nangyari. Alam kong mali ang paraan ko. Pero hindi ko alam kung paano ko pa siya makukuha kay Jared kung makakaalis na siya ng glamour. V, wala akong pinagsisisihan. Kahit magalit ka pa sa akin. Mahal na mahal pa rin kita. Matalim ang tingin na pinukul niya sa akin. Tanga ka ba, ha? Kahit kailan, hindi na kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Madiin na salitang binitawan niya. Bago niya pinulot ang lahat ng damit niyang nagkalat sa sahig. Huwag ka na magpapakita pa sa akin dahil ayoko na makita ang pagmumukha mo. You fucking rapist! Galit na wika niya. Pinagkaatiwalaan kita. Pero anong ginawa mo? Pagkatapos binuksan niya ang pinto. Ngunit tumigil siya at nalaglag lahat ng damit niya sa sahig. Jared! Tinulak niya si Venus at pumasok ng tuluyan sa loob ng kwarto. Galit na galit ang itsura niyang tumingin sa akin. Dapat lang magalit siya kay Venus. Para sa akin na siya sumama. Hayop ka! Isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ko, kaya tuluyan ako natumba sa sahig. Nasapo ko ang dugo ang labi ko. Lumuhod siya at dumagan sa akin. Sunod-sunod niya akong pinaulanan ng suntok. Tama na! Jared, baka mapatay mo siya! Pigil ni Venus. Lumapit siya sa amin at pilit na hinihila si Jared na nakadagan sa akin. Nahihilo na ako sa sunod-sunod niyang suntok. Huwag kang makialam dito! Tinulak niya ito kaya napaupo ito sa sahig. Huwag mo siyang saktan! Tanga ka ba? Pilit na sigaw ko sa kanya. Wala kang pakialam na hayop ka. Papatayin kita ngayon din. Jared, tama na! Umiiyak na sigaw ni Venus. Halos hindi ko na maiangat ang ulo ko dahil sa sunod-sunod na suntok niya sa akin. Hanggang sa may pumasok na ibang tao sa loob ng kwarto namin.
Tinulungan nilang ilayo si Jared. Sino sila? Naramdaman ko ang dugong umaagos sa mukha ko, ngunit ang mas masakit, ang mga luhang tumutulo sa pisngi ni Venus habang nakatingin siya sa akin. Pagkasuklam, galit, lungkot at disappointment. Ang awa na nakikita ko sa kanyang mga mata at ang takot na kung anong gagawin ni Jared sa kanya dahil naabutan niya ang sitwasyon namin dalawa. "Bitawan niyo ako!" sigaw ni Jared at pinagtutulak niya ang mga humahawak sa kanya. "Jared, tama na. Maawa ka." Nabaling sa kanyang tingin ni Jared. Kaagad niyang kinaladkad si Venus palabas. Kahit wala pa itong saplot at tanging puting kumot lang ang natatakip sa hubad niyang katawan, narinig kong impit niyang iyak dahil siguro sa sakit ng pagkakahawak sa kanya ni Jared. Kahit masakit ang mga sugat ko, hinabol ko sila. Pinigilan ko ang paglabas niya sa kwarto. "Bitawan mo siya! Pagkatapos mo siyang ipagtabo niya noon, ngayon kukunin mo na lang siya ulit. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Khalil, tama na!" Isang nakakamatay na tingin ang pinukol niya sa akin. At malakas na hinila si Venus mula sa pagkakahawak ko sa braso niya. Kaagad siyang lumapit sa akin at sinukmuraan ako. Napalhod ako sa sakit. Malakas talaga siya pero wala akong pakialam. Sigurado kung sasaktan niya si Venus kapag hinayaan ko siyang makaalis dito. Subukan mo ulit akong pigilan. At subukan mo ulit lumapit sa kanya. I will kill you with my own hands. Marahas niyang hinila ulit si Venus at tuluyan na niyang inilayo sa akin. "Venus!" Venus POV. Napuno ng takot ang dibdib ko nang bumungad sa akin ang madilim na mukha ni Jared. Hindi ko inaakala ang pagpunta niya dito sa bahay at ang pakikipagkita ko kay Khalil ay magdudulot ng gulo sa pagitan namin dalawa. Hayop siya. Nagtiwala ako sa kanya dahil kaibigan ko siya. Pero hindi ako makapaniwalang magagawa niya sa akin ng ganung kasamang bagay. Akala ko tanggap na niya. Akala ko okay na ulit kami. Pero nagkamali ako. Dahil sa likod ng mga ngiti niya sa akin, yung may team niyang plano. Takot na takot ako habang walang tigil siyang sinasaktan ni Khalil. Ngayon ko lang siya nakitang ganito kagalit. At kung hindi ko pa siya napigilan, baka matuluyan niya si Khalil. Hindi ko pa rin kayang saktan niya ito dahil alam kong nagawa niya lang yun dahil sa kapangasang yun, dahil sa pagmamahal niya sa akin. Pero mali ang ginawa niya. Gusto ko magalit sa kanya pero huli na ang lahat. Wala na akong magagawa pa. Hindi ko may pagtatanggol ang sarili ko dahil hindi ko naman alam ang nangyari. "Venus!" sigaw ni Khalil habang paalis kami ng bahay niya. Papauwi na kami ng mansyon. Walang tigil pa rin ang luha ko. Galit, pagkamuhi. Yun ang nararamdaman ko. Ni hindi niya ako hinayaang magbihis. Basta na lang niya ako marahas na kinaladkad palabas ng bahay nila Tita Blair. Hindi ko din alam kung paano siya nakarating doon. Punong-puno ko ng pagsisisi. Sana hindi na lang ako nag-alala. Sana hindi na lang ako pumunta doon. Sana hindi na lang ako nagtagal. Ang dami kong sana. Alam kong hindi niya ako mapapatawad. Ngayon pa nga lang na nasa sasakyan niya kami, hindi niya ako tinatapunan ng tingin. Pero alam kong galit siya dahil matalim ang tingin niya sa daan na binabaybay namin. Natatakot ako sa pwedeng mangyari, sa pwedeng niyang gawin sa akin, at iniisip niya ng mga oras na to. Pero kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko dahil nagtiwala ako kay Khalil. Hindi ko na malayan na nakarating na pala kami ng mansyon. Kaagad siyang bumaba at marahas akong hinila. Nasasaktan ako. Sobrang sakit ng paghawak niya at pagkaladkad sa akin. Malaki ang hakbang na tinungo namin ang hagdan paakyat. Tanging kumot pa rin na nakatakip sa aking katawan. Di ko man lang nadala ang bag at mga gamit ko. Nasalubong namin si Lola at nakita ko ang pag-alala sa kanyang muka. "Jared! Ano nangyari, iho?" Humarang siya kay Jared. "Please, Grandma, hayaan mo muna kami." Walang emosyon na wika ni Jared kay Lola at muli niya akong hinila. "Jared! Venus!" Narinig kong tawag ni Lola pero hindi siya nilingon pa ni Jared. Pagpasok namin sa kwarto, parang laruan niya akong hinagi sa kama. Nagulat ako nang bigla niyang suntukin ng pader. "Jared!" Humihikbing sambit ko. "Tell me, mahal mo ba ako, Venus?" Tanong niya sa paus na boses.
Kahit nakaharap siya sa pader, alam kong umiiyak siya. Nasasaktan siya ng dahil sa ginawa ko. Bakit? Then why did you fool me? Sigaw niya sa akin. Tumingin siya sa akin. Gumuguhit sa akin puso ang sakit na nakikita ko sa kanyang mga mata. Hindi ko alam na mangyayari yun. Hindi ko sinasadya. I'm sorry. I don't know that it's going to happen. Hindi mo alam? Pumunta ka doon. Kayo lang dalawa. Tapos hindi mo alam? Hindi mo sinasadyang nag-sex kayo? Sinong niloloko mo, ha? Dumagundong ang boses niya sa buong kwarto. Lalong nanginig ang laman ko dahil sa takot ko sa kanya. Naririnig ko din ang pagkatok ni Lola sa labas. At pilit na pinipigilan si Jared sa pwede niyang gawin sa akin. Jared, makinig ka muna sa akin, please. Tumayo ako takmang lalapitan siya, pero tinulak niya ulit ako kaya napaupo ulit ako sa kama. Huwag na huwag mo kong hahawakan. At huwag na huwag mo kong lalapitan. Pagkatapos niya sabihin yun, kaagad niya akong tinalikuran. Jared! Tinungo niya ang pinto, marahas yung binuksan. Nakita ko si Lola at kaagad siyang lumapit sa akin. Nawala na sa paningin ko si Jared dahil tuluyan na siyang umalis. Ano nangyari, Apo? Nag-aalalang tanong ni Lola sa akin. Lola, I'm sorry. Hindi ko po alam na gagawin yun ni Khalil. Hindi ko po alam na gagawin niya yun. Tinuring ko po siyang kaibigan. Nagising na lamang po ako na wala na akong saplos sa katawan at naroon si Jared. Humihikbing wika ako sa kanya. Akala ko magagalit siya sa akin pero niyakap niya ako. Napaluhod ako sa sahig. Naaawa ako sa sarili ko pero mas naaawa ako kay Jared. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong magpaliwanag sa kanya. Dahil hindi ko rin alam kung may nangyari ba sa amin ni Khalil o ano. Shh, tama na po. Umayos ka. Maglinis ka ng katawan mo at magbihis ka. Kung pinilit ka ng Khalil na yun, kailangan natin siyang pasuhan. Wika ni Lola, na ikinatigagal ko naman. Lola, ako pong pumunta sa bahay nila Tita Blair. Dahil doon pala siya nakatira. Hindi ko naman po alam na may plano pala siya sa akin. Nasisirain niya kami ni Jared. Tinuring ko po siyang kaibigan at nag-aalala ako sa magiging epekto nito kay Jared. Kapag nalaman ng ibang tao na pinagsamantalahan ako ng ibang lalaki. Wika ko sa kanya. Gulong-gulo na ako. Di ko alam ang gagawin ko. Ang gusto ko lang makausap ko ulit ang asawa ko. Pero paano ko gagawin yun? Galit na galit siya sa akin. Okay, ako nang kakausap kay Jared, Apo. Ayusin mo ang sarili mo, ha? Niyakap niya akong muli. Nagpasalamat ako sa kanya dahil imbis na magalit siya sa akin, inintindi niya pa rin ako. At alam kong naniniwala siya sa mga sinasabi ko. Lumipas ang magdamag, hindi na ulit bumalik si Jared. Kakaantay ko sa kanya, inabot na ako ng madaling araw bago ako nakatulog. Pugtong mga matang humarap ako sa salamin. Pinagmasdan ko ang aking sarili. Ang tanga-tanga mo, Venus. Di ka nag-iisip? Naalala ko ang huling sinabi niya sa akin. Paulit-ulit na kumikintaw sa aking isip at gumuguhit sa aking puso ang sakit. Umupo ako sa kama at tulalang nakatingin sa kawalan. Nang bumukas ang malaking pinto, Jared! Kagad akong lumapit sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Gusto ko lang ngayon na yakapin din niya ako, ngunit walang emosyon ng mga mata niya. Hindi ko na nakikita sa mga mata niya ang pagmamahal niya para sa akin. Tinanggal niya ang kamay ko at tinalikuran ako. Lalabas na sana siya ng pinto nang pigilan ko ang kamay niya. Please, huwag mo namang gawin sa akin to. Alam kong galit ka sa akin. Saktan mo na ako. Sampalin mo ako. Umurahin mo ako. Tatanggapin ko yun. Mapatawad mo lang ako, Jared. Nag-uunahang nagsibagsakan ang mga luha ko. Nasasaktan ako at wala akong magawa kung paano maiibsan ang sakit na nararamdaman ko. I told you not to touch me with your dirty hands. Mariing wika niya. Dirty hands? Binitawan ko ang kamay niya. Please, kausapin mo ko. I'm sorry. Usal ko sa pagitan ng paghikbi. Nagkamali ako na minahal kita, Venus.